Here in the Philippines, kailangan mag-undergo ka ng strenuous training for a month or two bago ka maging certified dialysis nurse. So katulad dito, yung pasyente natin, nakikita nyo, kailangan ng mga nurse can manipulate the dialysis machine, no? Alam nila kung paano insert yung mga cannula natin, paano i-connect yung mga tubings, no, that is inserted sa mismong fistula ng pasyente going now or going through the dialysis machine, no. Ito yung ating hawak ay yung tinatawag nilang dialysate. So ito yung pinakabuhay ng pasyente aside of course sa machine na yan. So ito yung nagfi-filter ng lahat ng mga electrolytes na hindi kailangan ng katawan ng isang CKD or chronic kidney disease patient. So every usually yan mga 6 to 10 times nagagamit ang dialysis or dialysate. So ito insert natin ang mismo cannula, yung mga needles na yan, no, ini-insert natin. May tinatawag silang venous return and arterial return, wherein kailangan para ma-filter ng mismong machine yung dugo ng pasyente to separate the excess fluid, no, lalo na yung tubig, which is very detrimental sa pasyente na mayroong CKD. So kailangan talaga na matanggal sa katawan yung excess na fluid na hindi kailangan, since ang mga pasyente ay some of them can still urinate, some of them have 10, 20, 30% na function ng kidney nila, and yung iba naman na matatagal na yung mga stage 3 and 4 hindi na talaga nakakaihi. So solely dependent ang pasyente. So kailangan maalagaan mabuti para if in case as early as possible, likely kung maaga-aga pa yung kanilang CKD, so depende pa rin sa condition or outcome sa kanila nung mismong dialysis, no. May mga patient talaga na nagdi-discontinue, no, depende sa order ng doktor kung talagang kumbaga needed lang nila. Pero since it is a long-term commitment, nakadepende ang dialysis sa condition ng pasyente at nakadepende na talaga sila for a lifetime commitment. So ayan, ini-insert na natin yung venous return tubings at kailangan talaga na secured mabuti ang ating mga tapes, no, para hindi mag-loose yung mismong mga tape natin sa pasyente. Kailangan ma-insertan natin ang cannula yan, no, wherein mayroong isang tubing na lalabas sa katawan ng pasyente through blood flow at meron namang magbabalik ng mismong blood ng pasyente, no. Yung naibalik na are already cleaned, no, at wala ng excess fluid, no. So para talagang masigurado natin na magiging maayos yung kalagayan ng pasyente dahil na hindi kailangan ng sobra-sobrang tubig o hindi na, usually yung mga hindi na normal na makaihi ay i-excrete na lang through dialysis machine. So ayan guys, no, so nag-insert na tayo ng ating cannula ng pasyente, and of course as a nurse kailangan talaga na natin na mag-undergo ng training. Hindi basta-basta po ito, very critical po ito, no, para sa pasyente. So ayan, release natin mamaya yung blood. Ayan, katulad niyan, nag-release tayo ng blood. Ayan, i-release natin yan katulad niyan, ayan, para hindi tayo makapag-introduce ng air sa mismong blood ng pasyente. After natin ma-insert yung mismong tubings dun sa venous cannula, kailangan din i-insert natin yung pangalawang tubes na naka-insert sa mismong skin ng pasyente. So ayan na, ini-insert na natin yung mismong pangalawang tubo na yan. So wherein ilalabas ng katawan or ng machine yung mismong blood na may water, and then i-filter yan ng dialysate, i-filter yan with the help of our machine within 4 hours time, and then waiting tayo. If you're a nurse, no, you need around every 30 minutes ang magmamonitor ng BP, ng situation, condition ng pasyente. Always check on your patient, check also the heart rate, no, yung pulse, yung mismong oxygen saturation ng pasyente. So lahat kailangan ma-check natin. So usually ang mga pasyente talaga na katulad nito ay critical na kailangan i-monitor, hindi mapabayaan. So later on siguro if we have enough time, pwede tayong pakita ng video kung paano tanggalin ang mismong mga cannula. So this video is intended for newly hired nurses na specialize in dialysis or critical care dialysis. So guys, thank you for watching and always stay safe, no, ilaalagaan din natin ang ating katawan at always pray, no, na malayo tayo sa anumang sakit o disgrasya. Maraming salamat and have a blessed day ahead of you. Thank you.